Ang sarap pakinggan, ang sarap marinig yung sabihin sa'yo, ang ganda ng kalamansian mo, ang ganda ng mga tanim. Alam nyo guys, madaling magsabi ng ganyan. At siyempre, ah, magandang pakinggan yan para sa atin. Kasi ibig sabihin, na-appreciate yung ating ginagawa dito sa ating kalamansian. Kahit hindi pa yan dumami yung bunga, ah, yung sabihan ka lang na maganda yung tanim mo, sa aming mga paraoma or mga farmers ay masarap pakinggan po yan mga guys. Parang binigyan ka ng medalya na sabihan ka na napakaganda yung farm mo, is pinaka prize or trophy mo yan sa yung dedikasyon sa farming. So kagaya natin guys, mga naririnig ako na may mga dumadaan dito, ang sabi, ang ganda ng kalamansian na to siguro kikita na yung malaki. Once again, good morning mga paraoma. Nandito ang inyong lingkod, walang iba si Paraoma, na handang magbigay sa inyo ng mga experience natin sa 4 years natin sa pagkalamansi farmer. Hindi lang pagkakalamansi ang ating tinatarget, ay makapagtanim tayo pa mga iba't ibang vegetable, mga root crops na kung pwede pa nating mataniman dito sa bandang gilid. Pero dito sa gitna guys, hindi na po talaga to pwedeng mataniman kasi lumalaki na yung ating mga kalamansi. So ang masasabi ko sa mga nagpupuri sa atin, sa ating mga tanim is thank you very much sa inyo. Kahit okay, madaling pagsabi guys na ang ganda ng tanim mo, ang ganda ng farm mo. Madaling pagsabi po niyan. Pero yung gastos po niyan, grabe po yung gastos, yung pagod, yung hirap. Hindi yan nakikita ng mga nagko-comment. Nakikita nila yung ganda. Pero yung gastos po niyan para ma-maintain yung kagandahan, kalinisan ng isang farm ay medyo sabihin na nating madugo. Pero okay lang po yan mga ka-farmers. Pero pinaka-price po natin yung pagod nating nararamdaman dito everyday na mag-maintenance, paglilinis, pagpo-pruning. Isa po yan sa mga talagang trabaho na natin. Kaya nga tayo pumasok dito is para kumita. So syempre magtrabaho ka. Kasi hindi naman gaganda ang isang kalamansian o isang farm kung hindi mo yan lilinisan, hindi mo bigyan ng panahon, hindi mo bigyan ng pera. Ang pera guys ay isa po yan importante sa isang farm kung gusto mong manatiling maganda at malinis. Based on my experience and 4 years dito sa ating kalamansian, mabuti na lang, medyo nakakatipid po tayo kasi hands-on nating ginagawa yung mga activities dito sa ating kalamansian. Pero kahit sa hands-on po yan mga ka-farmers, ay linilista po natin yan. Kasi kasama po yan sa mga expenses sa isang mini farm o isang mga taniman. Kasi hindi naman pwedeng puro libre. Kasi hindi kikita yung bawat isa. Kasi guys, siyempre ako ay kailangan ko rin ng kumita, di ba? Titingnan natin doon sa break even kung kumita ba yung ating kalamansian o hindi. Kasi nga tayo kasi mga ka-farmers, wag na nating ilista. Yan mga kasiba natin nung araw ng ating mga matatandang farmers, ang sabi, wag ilista kasi malalaman mong logi ka. Hindi po dapat ganoon. Kailangan mamonitor mo yung kita or logi. Kasi alam mo na kung saan ka magsisimula, kung ano ba ang dapat gawin para kumita. Hindi po yung wag na nating ilista kasi nga para hindi natin malaman yung logi. Pangit po kasi yun kasi hindi mo alam na ilang taong ka na nagpa-farmers, ilang taong ka rin logi. Hindi po ganoon. Sa pagpasok natin sa Lakapa Agri-Co-op, ay yan po ang isa sa mga natutunan natin sa F2C2 na training, sa clustering is malaking po tulong po yan sa akin na hanggang ay di unti-unti nating ina-apply at ano yung tinatawag ba doon, ating ina-apply na pala, yun na po yun. So masasabi ko mga farmers,
Laban lang tayo, ah, diskarte sa buhay na huwag tayong susuko kasi tayo ang pag-asa ng ating mga kababayan. Kasi kung tumigil na tayo, lahat tayo walang pagkain.